To be like Jesus. To be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. Hallelujah. Jesus, amen. Gandang gabi sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoon. That's my desire, to be like Him. Oh. And by the grace of God, we shall be like the Word. If you're married to Him, you are the Word. Then you can say you are like Him. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Siguro mas maganda kung medyo mag-iipon tayo dito sa harapan kasi ang layo dyan sa likod eh. Parang di ko kayo nakikita dyan sa likod. Amen. Okay, so gandang gabi muli sa pangalan ng Panginoon. Ang exhortation natin sa gabing ito ay gusto kong pamagatang the power of confession. The power of confession. There is power in confession. Dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Itong sabi, we, having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore we speak. Ito mga salita ng ating Panginoon. Manalangin tayo sandali. Lord, nawa ang diwa ng mga salitang binasa namin mula sa pahina ng iyong banal na kasulatan, Panginoon, ay masapon ang aming puso't isipan at gawin mong malinaw at totoo ang mensahe sa gabing ito. Nangangailangan kami, Panginoon, ng inspirasyon para manalangin. Nangangailangan kami ng matatag na pananampalataya para maangkin namin ang mga bagay na hinihingi namin sa iyo sa gabing ito. So help us and give us grace to believe. In Jesus' name, Amen. Amen. Nakakapo tayong lahat. Amen. Tutuwa ako makapiling natin si Brother James muli after, amen. Isang taon lang naman, ano? Isang taon lang naman na nawalay si Brother James. At natutuwa ako sa report niya kasi dahil nung mga nakarang taon, hindi siya masyadong involved sa ministry. Talaga nakapokus siya sa trabaho. Pero itong nakarang 2 taon ay nakita ko na talaga nag-involve si Brother James sa ministry. At doon mismo sa Abu Dhabi, kung saan siya nagtatrabaho at nakatira, ay nagbukas ang Panginoon ng mga pintuan, no? Kaya natutuwa ako na meron siya mga 10-12 kataong nag-gather ngayon sa isang Bible study. At ito po yung mga engineers, mga arkitekto po doon sa Abu Dhabi. At kung di nyo na itatanong, ang Abu Dhabi po ngayon is the richest city in the whole world. At para sa akin, ito ay isang napakalaking achievement kasi considering na ito ay isang Muslim nation. No? Mas open nga lang sila doon sa UAE kaysa sa Saudi Arabia. Pero basically ay Muslim ang kanilang paniniwala. Pero salamat sa Panginoon na kahit pa nga nalalayo ibang mga kapatiran natin, gumagawa siya ng paraan para magkaroon ng gawain doon sa mga workplaces nila. At nagpapasalamat ako na marinig yung report na bago siya umuwi dito ay meron siyang 3 binautismuhan. Purihin ang Panginoon. Si Pastor Nelson Rance, he has the same testimony. Yung church po nila dun sa Dubai. Saan ngayon? Brother James ngayon?
sa Sharjah, ngayon nasa Sharjah, ay patuloy din sa paglago. Noong nandun ako ay meron na siguro silang mga 70 plus. At ngayon po ay they're getting close to 100 dun sa fellowship na yun. So we want to thank the Lord for His goodness. At amen. Salamat din kasama natin si Brother Noel Familial, pastor natin dyan sa Santa Lucia, kung naka-attend kayo ng joint fellowship nung nakaraan. At ganun din dun sa General Luna sa Quezon ay meron siyang mini-maintain na isang gawain. Amen. Si Pastor Solo ay kasama din natin ngayon. Amen. Last Sunday ay narito pa siya. Narito na siya at kasama ang kanyang may bahay. Patuloy niyo po ipag-pray yung gawain sa Palawan kasi binibilang-bilang ko po ang mga churches na nag-i-invite sa amin doon. Umaabot na po ng 27 na mga churches, no? At sa darating na 21st of this month ay nag-i-invite po si Pastor Teves na isa pong kinikilalang leader din ng mga Oneness Pentecostal Church doon, na nag-i-invite sa inyong lingkod upang magkasal nung isa sa mga couples doon sa church niya, at pagkatapos kinabukasan ay mag-church anniversary sila, kung saan karamihan sa kanilang mga outreach churches ay dadalo. Nagbabasa na po siya ngayon ng supernatural book. At ang patuto po kay Pastor Sol ay talagang grabe daw po, na in love po siya dun sa nababasa niya na biography ni Brother Branham. Naalala ko to yung testimony ni Brother Leo, si Bishop Leo, na sabi niya, 2 libro lang ang nagkaroon ng ganyang epekto sa akin. Ang Bible, number 1, at number 2, yung supernatural book. And so, amen, we thank the Lord for the ministry of Brother Branham. Patunay lang ito, kumpirmasyon na ang ministry ni Brother Branham ay pagpapatuloy ng kwento ng Biblia. Ang ministry ng Bride ngayon ay pagpapatuloy ng ministry ni Brother Branham, na pagpapatuloy ng ministry sa Book of Acts. And so, we're so happy and grateful na tayo ay kabilang sa panahong katulad nito. Amen. Bago pa dumating ang ating Panginoon. Nung nakarang linggo ay na-miss namin ang church at balita ko ay magandang mga gawain. Amen. Si Brother Gabs ng Baras, Church sa Baras, isa sa mga elders doon ang nangaral sa atin. Sino ba na-bless sa preaching ni Brother Gabs? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa itong sister church o satellite church ng Church of the Overcomer, ang church doon sa Baras. At nakakatuwa na isipin na pati yung mga elders nila doon ay nagiging blessing dito sa atin. Pero doon po sa church ni sa Isabela ay nag-ordain po kami ng bagong pastor doon sa katauhan ni Brother Mario Gunpal. Kapatid po siya ni Sister Beth Vinarao at kapatid ni Brother Morris Gunpal na nandun ngayon sa Milan, Italy. For 14 years ay tinatakbuhan po ni Brother Mario ang ministry. Pero talagang nasa kote na siya ng Panginoon. At yung dating kamaligan na dating imbakan ng mga palay at kulungan ng mga manok, ngayon po ay naging simbahan na. Purihin ang Panginoon. Amen. Pag-pray natin si Brother Mario na sana patuloy siyang gamitin upang magtawag pa ng mga kaluluwa doon. Nagulat po ako, ang dami nila. Halos mapuno na yung kanilang simbahan doon sa mga bagong tao na naakay ni Brother Mario at ng mga kapatiran doon sa Karulay sa mensahe. Ganon din po, kasama namin si Brother Darley Alvarez at laking katuwaan po ng mga kapatiran doon na makita siya kasi nag-labor po siya doon for many years. Ay si Brother Darley ang una kong mga isinusugo doon kasama ni Brother Romy Plasencia, kung maalala nyo. At talagang tuwang-tuwa yung mga kapatiran na ma-reunite at makita nila uli si Brother Darley. At pinag-preach po namin siya doon sa church sa Karulay. And then again, kinabukasan ay doon po naman sa
church sa Salay. For the first time, nakita niya po yung church ni Brother Mel sa Salay. At natuwa po siya na meron na po tayong ganong kaganda, ganong kalaking simbahan doon sa Salay. At pinless po kami ng Panginoon ng magandang fellowship habang daan. Talaga namang nag-uuma po ang galak ng Panginoon. No? Si Brother Wandy for the first time nakasama namin sa misyon. At talaga namang the Lord really gave us a wonderful time in the Lord. Amen? At sumakit po yung tiyan namin katatawa. At praise the Lord. Salamat na minsan pa binigyan kami ng ligtas na pagbabiyahe ng ating Panginoon. Kahit may mga close call, pero ang Panginoon talaga, hindi siya nagkulang sa pag-antabay sa atin samantala makarating. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yung nga lang, si Brother Boy at si, sino pa ba? Yung gustong, si Brother Wandy at si Brother Boy, ay sana ini-invite sila sa San Pablo Church, kina Brother Pastor Rafi. Kaya lang medyo malayo na po masyado yon. Kaya nangako na lang po kami na siguro sa anniversary na lang nila. Kaya nag-i-invite po si Pastor Rafi Bakud na mag-attend daw tayo nung anniversary nila dito po sa katapusan ng July, kung di ako nagkakamali. No? Lagay na po ninyo sa kalendaryo ninyo. Okay? Sa Sunday sana, sa 22nd, Saturday, ay birthday po ito ni Brother Hill Ravino at nag-organize siya ng isang joint fellowship at nakuha niya po yung multipurpose hall dun sa Camp Crame. No? Sabi niya, Pastor Rowell, ikaw sana ang preacher. Kaya lang, nakakomit na kami doon sa Palawan. Kasi napangan ng opportunity po noon. Kasi yung chaplain ng mga protestante doon, si Colonel Ngoho, at ang iba pang mga opisyal ng pulis na born again, ay magsisidalong lahat. Napakarami po nila. At sabi niya, Brother Rowell, talagang ikaw ang pinili kong preacher dahil alam ko na yung gift mo ay talagang magagamit sa mga taong katulad ng mga nina Colonel Ngoho at iba pang mga nandun sa Krame. Kaya lang talagang hindi niloob ng Panginoon. Medyo na-late siya ng pagsabi na akong speaker. Alam ko na magkakaroon sila ng gawain doon ng 22, pero hindi niya sinasabi sa akin na akong speaker. Kaya naman nag-commit na ako na magkakasal. Kasal yun, kaya hindi na natin pwede i-cancel sa Palawan. So, amen. Kung magagawa niyong dumalo dun sa Camp Crame, araw ng Sabado po yun. Hindi ko alam kung anong oras. Brother Solo, alam mo ba? Anong oras? Hindi. Okay. By the way, bukas nga pala, pag-pray nyo din yung ministers meeting na idadaos dyan sa Sitio Cabading. Sa kupa po ng Antipolo City yan. Nag-invite po si Brother Doming Ravino, kapatid ni Brother Hill Ravino, sa mga ministers and workers, no? Kaya kung merong gustong umattend dito ng ministers meeting bukas, attend po kami, no? Kung gusto niyo sumabay, you're welcome na makasabay sa amin. Dito po siguro ang assembly natin sa church. Anong oras mag-start? Alauna? Ha? 9 ng umaga, maghapon. Okay. So, ibig sabihin, nandito na tayo dapat ng mga bandang 8 bukas kung gusto nyo umattend ng ministers meeting. Okay. The power of confession. Pwede ba i-quote search Sister Indy yung confess with thy mouth? Yan. Sa Romans chapter 10 verse 9 ay sabi, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. You believe with your heart, but you confess with your mouth. Hindi sapat na sinasampalatayanan natin sa puso natin ang Panginoong Jesucristo, kailangan kino-confess natin. O yung pinaniniwalaan natin, kailangan lumabas bilang patotoo o statement ng patotoo mula sa ating bibig. Bilang patunay na totoo nga tayong sumasampalataya.
Sana sa gabing ito ay maintindihan natin ang necessity. Ito po'y kailangan. Oo, naniniwala tayo, but are we confessing it? Mahalaga na i-confess natin sa ating mga bibig. Bukod sa pinaniniwalaan ng ating puso, kailangan lumabas sa ating bibig ang pinaniniwalaan natin. In this case, we confess that the Lord Jesus died for our sins on the cross. At dun sa krus ay napatawad ang lahat ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pagbubo ng kanyang banal na dugo. At dun sa krus ay natapos na ang pagliligtas sa atin. So we can, hallelujah, confidently say, niligtas tayo ng Panginoon dun sa krus. Hallelujah. But we have to say it. Hallelujah. Pag may nagtanong sa'yo, ligtas ka na ba? Dapat wala kang hesitation. Dapat ay sabihin mo, ligtas na nga ako. Alam kong ligtas ako. Dahil ang sabi rin sa scriptures, paki-quote search mo nga, that we may know, tapos space ka, space, eternal life. Hindi. Pagkatapos ng yan. Yun. 1 John chapter 5 verse 20. Tingnan niyo ito. And we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Hallelujah. Pero bukod dito, meron pa akong isang scripture na hinahanap. Pakinggan, Sister Indy. Written. Huwag mong i-code search. Yan. Written. Know eternal life. Yan. 1 John 5:13. Sabi rito, these things have I written unto you, that you believe on the name of the Son of God, that you may know. Para daw malaman mo. Sa English, pag sinabing I know, ay alam mo for sure. Sigurado ka sa impormasyon mo. That you may know that you have eternal life. Not you will have, but you already have eternal life. And that you may believe on the name of the Son of God. Kita nyo? Ang mga bagay na daw na nababasa natin sa Biblia ay naisulat upang malaman natin. In other words, upang makatiyak tayo na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. This is a walk of faith. Hindi tayo nag-aalatsamba. Hindi tayo sumusuntok sa buwan, sabi nga ni St. Paul. Hallelujah. Sabi nung isang Pentecostal nang tanungin siya, ligtas ka na ba? Malalaman natin pagdating ng panahon, ang sabi niya. Malalaman natin. Hindi, dapat ngayon pa lang alam mo na. Hallelujah! Kaya nga may Bible. Kaya nga may salita ng Diyos para malaman mo na mayroon kang buhay na walang hanggan. Hallelujah. I think it's John chapter 5 verse 24 that says, John 5:24. Sabi rito, verily, verily, I say unto you, that he that heareth my word and believeth on him that sent me has, hallelujah, not will have, but has everlasting life, and shall not come unto condemnation, but is passed from death unto life. So lumipat na pala tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kailan? Ngayon na. Nangyari na nang sumampalataya ka, lumipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay at mayroon ka ng buhay na walang hanggan. And there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Oh my, what a confidence we have. Hallelujah. At huwag kayong papayag na kunin ng dyablo ang kapahayagang yan. That you know that you have eternal life. Praise Jesus.
Sabi ni Brother Branham sa message na Attitude and Who is God, your testimony will bring you right into it. Yan. If you say you're a Christian and believe it all along, God will bring your testimony will bring you right into it. Ang patutuo nyo daw ang magdadala sa inyo dito. Doon sa bagay na inyong pinaniniwalaan. If you believe in healing and believe that God has healed you, confess it, and God will make your body obey your confession. Yun pala ang sekreto. Kung nabasa nyo sa salita ng Diyos, narinig nyo sa pangangaral ng preacher, by His stripes, you were healed. Hallelujah. Sabi ni Barbam, you need to confess it. And the word confession means to say the same thing as another. Halimbawa, sinabi ni Brother Henry na, Pastor, sa taong ito makakabenta ako ng malaki. Makakabenta ako ng isang malaking property. He makes that statement. At kailangan ng collaborating witness para magkatotoo yung sinabi ni Brother Henry. At kapag sinabi kong, Brother Henry, makakabenta ka nga ng malaking property this year, dalawa na kami. At ang sabi ng Panginoon, by the mouth of 2 or 3 witnesses, the truth shall be established. Kung isa lang ang nagsalita, hindi pa established na yun ay katotohanan. Kailangan merong validation ang salita ng isang persona. At kung sinabi ni Brother Henry yun, ayon sa kanyang pananampalataya, by faith, makakabenta ako this year. And the same inspiration struck me. At naintindihan ko na yun ay galing sa Diyos. At sasabihin ko, Brother Henry, makakabenta ka nga ng malaki itong taon na ito. I'm just repeating what he already said. Pag inulit ko yung sinabi ni Brother Henry, by faith, ang tawag doon ay confession. To say the same thing as another. Hallelujah. Now, ang subject ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Pag sinabi nating scriptures, ito ay hindi kasulatan tungkol sa salita ng kung sinong tao. Ito ay isinulat na salita ng Diyos. The written word of God. At ang Diyos, kailanman hindi siya magsasalita ng anumang bagay na kabulaanan. Sabi ng book of Isaiah, pagka daw binigkas ng Diyos ang anumang bagay, hindi ito babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Kundi yung layunin ng Kanyang sinalita ay tutuparin ito. Hallelujah. Bakit? Dahil siya ay Diyos. Hallelujah. At ang salita niya ay katotohanan. Ang salita niya ay makapangyarihan. Hallelujah. Pero kailangan may mag-validate ng Kanyang salita. Kailangan may mag-amen sa salita ng Diyos. And do you realize, pagka nag-amen kayo sa salita ng Diyos, ay inuulit nyo lang yung salita ng Diyos? Pag nag-amen kayo sa salita ng Diyos, that's actually your confession. You are confessing that what was being said is the truth. Ipinapahayag ninyo na naniniwala kayo doon sa naipangaral o kaya doon sa nabasa natin sa Bible na salita ng Diyos. Hallelujah. And then if you say amen, sinasabi nyo na totoo yan, kaya kong ulitin ang salitang yan, by His stripes I am healed. Hallelujah. Naniniwala tayo sa healing pero kailangan natin confess na tayo ay pinagaling na niya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Because to confess is to say the same thing again. The same thing as another. Kaya dito, ang sabi ng propeta ng Diyos, kapag ka naniwala ka sa healing at sumampalataya ka that God has healed you, confess it
And God will make your body obey your confession. Papasunurin daw ng Diyos ang katawan mo dun sa iyong confession. O in other words, dun sa sinasabi ng iyong bibig. Susunod lang yung katawan mo. Yung katawan mo na may trangkaso, susunod sa bibig mo. Kapag ka sinalita ng bibig mo, magaling na ako, pinag-pray na ako dun sa church. Yung sakit sa puso, yung high blood pressure, naniniwala ko anumang klaseng kondisyon, hallelujah. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, by His stripes you were healed, dapat kaya nating i-confess. And when we confess it, kahit pa nga hindi pa nangyayari sa katawan natin, but if we keep on confessing it, ay pasusunurin ng Diyos ang katawan natin sa kung ano ang sinasabi natin. Sabi ni John Ryan, magaling na ako. Dahil sinabi ni Brother Branham, magaling na ako. Nasa prayer line siya, sabi niya, Brother Ryan, do you believe that God can heal you? Sabi ni Brother Ryan, yes, Brother Branham, I believe. Bulag siya. Well, if you believe, then go home because God has healed you already. Kaya, umuwi siya at ang lagi niyang sinasabi, I am healed. Nagtitinda siya ng dyaryo at sabi, extra, extra, I am healed. Itong confession niya sa buong mundo, hindi siya nahihiya. Hallelujah! Lumipas ang ilang araw, linggo, inabot pa nga ng buwan, ay bulag pa rin siya. But then he didn't stop confessing. Matter of fact, may side story doon, bumalik siya kay Brother Branham. Sabi niya, Brother Branham, bakit ang sabi mo, magaling na ako? At sabi ni Brother Branham sa kanya, sabi mo, naniniwala ka eh. Brother Branham, sabi mo, magaling na ako. Pero di ba sinabi mo rin sa akin, naniniwala ka? Na magaling ka na? At umuwi si John Ryan, sabi niya, extra, extra, magaling na ako. Isang araw habang nagpapagupit siya, ay nililibak siya nung barbero. Sabi, balitaan ko, nagpa-pray ka kay Brother Branham. Oo ka. Nabalitaan ko na magaling ka na daw at pinagsisigawan mo na magaling ka na daw. Magaling na talaga ako. At nang pagkasabi niyang magaling na siya, ay nagmulat ang kanyang mata. Nagtatakbo siya, meron pa siyang foam. Yung bib ng barbero, dala-dala niya pa. Nakakabit pa sa kanya, nagtatatakbo siya. I am healed, extra, I'm healed. You see what happens when you confess? Ang problema sa atin, nag-confess tayo, 1, 2 beses, 3 beses, tumigil tayo. That's not confession. Kasi kapag yung sinasabi ng iyong bibig ay hindi mo nagawang paniwalaan, that's not faith. Dapat kung ano yung sinasabi ng bibig mo ay kaya mong paniwalaan sa iyong puso. Oras tumigil ka sa confession, ibig sabihin tumigil ka rin sa paniniwala. You have to continually confess the Word of God in your mouth. Hallelujah! Kaya ako, lagi kong kino-confess, aabutan akong buhay ng pagdating ng ating Panginoon. Sabi sa akin ng doktor ko, sa kondisyon mong yan, pag di na-control yung sugar mo, 15 years, baka masyado na, marami ng komplikasyon mo, kukunin ka na ni Lord. But I deny it, I confess in the name of the Lord Jesus. Pagdating niya, abutin niyang buhay ako, hallelujah, at mapapalitan ang aking katawan ng isang bagong katawan. Kaya pala ang sabi ni St. Paul, comfort one another with these words. Ibig sabihin, ikukumpisal niyo palagi. Kung ano yung sinabi ng Biblia, sasabihin niyo lang, totoo yung sinabi ng Biblia. Mararapture ako. Nandito na tayo nabubuhay sa uling kapanahonan ng iglesia, sa iglesia ng Laodicea. At dito mangyayari ang rapture. Maalala nyo, makikita natin sa Old Testament types. Si Naaman ay pinalubog ni Elisha ng ilang beses, 7 beses sa maruming ilog ng tubig ng ilog Jordan.
Unang lubog, may ketong pa rin siya. Pangalawa, may ketong pa rin siya. Pangatlo, meron pa rin ketong. Pangapat, ganun pa rin. Panlima, pang-anim, meron pa rin ketong. Pampito, nang umahon siya, kutis bata na siya, sabi ng Biblia. Nakita niyo yung type? Hallelujah. Ang 7 kapanahunan ng iglesia ay 7 lublob sa Espiritu ng Diyos. At nandito tayo sa pampito. Ang tanong, nailublob na ba kayo sa Espiritu ng Diyos? Dito mangyayari ang body change. Hallelujah. Sabi ng Biblia, si Enoch ay pampito mula kay Adan. At ano nangyari kay Enoch? Hindi Enoch natin dito, ha? Ano nangyari kay Enoch? Na-rapture siya. Kinuha siya ng Diyos na buhay. The Bible testifies, and Enoch walked with God and he was not. Woo! Hallelujah. Nakikita niyo si Brother Rowell ngayon? Nakikita niyo si Brother Rowell? Hallelujah. Kung hindi ka kasama sa rapture, isang iglap, makikita mo ako, isang iglap, wala na ako sa paningin mo. Kung hindi ka kasama sa rapture, ha? Dahil kung kasama ka sa rapture, kung nasaan ako, nandun ka rin. Hallelujah. I believe that this message will produce the bride of Christ. I believe that this message will produce rapturing faith in the hearts of the believer. Hallelujah. Sabi ko nga doon sa ministers meeting nung Monday, marami silang sinasabing kung ano mga tanda na inaabangan bago mag-rapture. Sabi ko, yung inaabangan nating tanda bago mag-rapture ay nakita na natin. Dahil ang sabi ni Jesus, a wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and no sign shall be given it except the sign of the prophet Jonah. And the sign of the prophet Jonah is the sign of resurrection of Jesus Christ. The sign that shows that Jesus Christ resurrected from the dead. Kung anong ginawa niya noon, ginagawa niya pa rin ngayon. Nakita natin ito, nagpadilat ng mata, ng bulag si Jesus. Nung kanyang panahon, nagpadilat din ng mga bulag si Brother Branham sa kanyang ministry. Hindi lang yon, kundi yung mga ministers, mga believers na sumusunod sa ministry ni Brother Branham ay gayon din ang ginagawa hanggang ngayon. Hallelujah. Nakabuhay ng batay, at may kukwento ko sa inyo ang ilang mga witness na mga believers na nakabuhay sila ng mga patay. Yung nanay ni biyanan ni Brother Hill Ravino ay namatay na at inaayos na nila yung serbisyo. Yung anak niya na Sister Elsa, kinukwento sa akin ito nung nakaraan, sabi niya, Panginoon, ang prayer ko sa iyo, huwag mong kukunin ang nanay kong unbeliever nang hindi siya tumatanggap sa iyo. Bago mo siya kunin, Panginoon, very sickly ang mother ko, pero bago mo siya kunin, Panginoon, sana ay tumanggap siya sa iyo. Kaso patay na. Inaayos na nga nila yung serbisyo ng punerarya. Pero alam niyo si Sister Elsa, babae ito. He's not even a preacher. She's not even a preacher. Babae siya. Asawa siya ng pastor. Hallelujah. Sabi niya, kiniklaim ko, Lord, na ang nanay ko tatanggap muna sa Panginoon bago mo siya kunin. Ipatay na yung nanay niya. Hallelujah. You know what happened? Nung nandyan na yung undertaker, bubutasan na sana ng undertaker yung tiyan nung nanay niya, biglang gumalaw yung kamay, huminga ng malalim, at dumilat ang mata. Natakot po yung undertaker. Pero binalik ng Diyos, dahil sa panalangin ng kanyang anak, ibinalik ng Diyos ang buhay ng matanda. At nabuhay siya ng mahigit na 2 linggo pa. Pagkatapos ay namatay din. Pero na-witness na siya tungkol sa pananampalataya sa Panginoon at tumanggap siya sa ating Panginoon. What a testimony! Hallelujah! Kailangan lang na i-confess natin kung ano yung sinasabi natin, pinaniniwalaan natin sa ating puso. Sabi ni Barbara, for He is the high priest of your confession. Siya daw ang punong saserdote ng inyong pangungumpisal o kung ano yung pinapahayag ng inyong bibig.
Taas mo nga, Sister Indy. Setting at the right hand of the Father, now with His own blood, to make intercessions for any, confessing upon anything that He died for. Hallelujah. Yung inyong kinoconfess, kinukuha ng ating high priest at kinoconfess niya rin sa kanyang Ama. First, He confesses it by His Word, and then we believe the Word, and we confess our faith in the Word, and then our high priest takes our confession and brings it to the Father. Kaya pala, kung ano yung mga pinapanalangin natin, ay siguradong tinutugon ng ating Ama dahil meron tayong high priest. Inuulit lang ng ating high priest. Hallelujah. Nire-relay niya lang sa Ama ang ating mga panalangin. Hallelujah. Lord God. Please quote, sirs. Before you can be healed, you have to confess it first. Yan. Mag-start tayo sa start ng paragraph. You go right out of this building testifying that you are saved. What if you go out of the building saying that, well, I don't know. Paano daw kung paglabas mo sa gusaling ito, ay sabihin mo, ewan ko, hindi ko masyadong tiyak kung ako iligtas na nga. And then you are not saved. Sana ba? Then you are not saved. Pag sinabi mo daw na hindi ako masyadong sigurado, siguradong hindi ka ligtas. Okay? Malinaw ba to? Pagka tinanong ka, ligtas ka na ba? Hindi ako masyadong sigurado. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ka ligtas. Naintindihan niyo yun? But God will make your body obey your confession. See, and He's the high priest of our confession. Before you can be healed, you have to confess it first. And then you have to believe that you are healed. And then you believe that you are healed, and God makes your body obey your confession. So now, when you come by here, just let it be settled and say, God, this is your command. I believe I'm healed. And walk off the platform and say, I'm healed. So, then you're healed. God heals you. Why? You've already confessed it. Anong gagawin ng Diyos pag nag-confess ka? Pasusunurin niya ang iyong katawan sa kung anong pinapahayag ng iyong bibig. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's why the Bible said, confess your sins one to another. And when you confess your sins, you have to say it as it is. Pag nangumpisan kayo, aminin nyo lahat. Pag sinabi nyo sa brother, sa isang sister, by the way, hindi tayo naniniwala sa pari lang pwedeng magkumpisal. O sa pastor lang nangungumpisal. Sabi ng Biblia, confess your faults one to another. Sa sister, kung meron kang confidante, kung meron kang brother, kahit na young people na pinagtitiwalaan, you believe that he's matured enough para maintindihan ka, panalangin ka at hindi ka niya ichichismis, then confess your faults to one another. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan maging precise yung ating confession. Walang bawas, walang dagdag. Amen? Say the same thing as another. Kung ano talaga yung nangyari, yun ang iyong ikukumpisal. The same thing, if we confess our sins before God, kailangan honest tayo sa ating confession. Kung ano talaga yung nangyari, huwag nating i-edit at huwag nating pagagandahin yung istorya. Panginoon, nainggit ako, patawarin mo ako.
Panginoon, naghangad ako, patawarin mo ako. Naging maramot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Hallelujah. Nagkaroon ako ng pita ng laman, Panginoon, patawarin mo ako. You need to confess this exactly what happened. Say the same thing over again. Hallelujah. Abraham confessed for 25 years that he was going to be a father. And look what happened. He became a father of many nations. Pero wala pa siyang anak. Palibhasa tinawag na siya ng Panginoon, pinalitan ang pangalan niya mula Abram, naging Abraham. Alam ni Abraham kung ano ibig sabihin ng Abraham. Abram means exalted father. Tinaas niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagmanipula ng mga pangyayari sa buhay niya, naging ama siya sa pamamagitan ng manipulasyon ng tao. That's why it's humanly exalted father, ang ibig sabihin ng Abram. Pero ang ibig sabihin ng Abraham ay father of nations. Kaya si Abraham, ang sabi ni Barban, kinukwento ni Barban tungkol kay Abraham, sabi niya, nang palitan ng Diyos ang kanyang pangalan, lahat daw ng makasalubong niya ay kino-confess niya ang bago niyang pangalan. Sabi, kumusta? Magandang umaga. Ako ngayon si Abraham. Wag mo na akong tatawaging Abram dahil ang pangalan ko ngayon ay Abraham. So yung mga kausap niya, ang tanong, Abraham, ibig sabihin niya na ay ama ka ng mga bansa. Pwes nasaan yung mga anak mo? Wala pa siyang anak kahit isa. But then he kept on confessing for 25 years at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang confession. Pinasunod ng Diyos ang katawan niya doon sa kanyang confession. Matter of fact, nagkaroon siya ng body change para siya magkaanak. Can you say amen? Hallelujah. Bumalik siya sa batang edad. Yung kanyang physical na kondisyon ay bumalik sa kondisyon ng isang binata. Hallelujah. Bakit? He kept on confessing at pinasunod ng Diyos yung kanyang katawang hukuluban na, mahina na, baog na, wala nang kakayahan na magkaanak, at pinabalik ng Diyos sa katawan ng isang binata. Oh, wow. If you can believe that, and then you can believe anything. Hallelujah! At ang tawag sa isang Kristiyano ay anak ni Abraham. Mga Kristiyano ba kayo dito? Kung ganon, ang tawag sa inyo ay anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Let's look at the scripture. Thank you, Jesus. Sandali lang, medyo na-misplace ko yung scripture. Pero makikita natin yun. Hallelujah. Okay. John chapter 8 verse 39. And then they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Sino nagsasabi nung kami mga anak ni Abraham? Ang mga Pariseo, ang mga Hudyo. At sabi ni Jesus,
kung kayo ay totoong anak ni Abraham, gagawin nyo ang mga gawa ni Abraham. Anong ginawa ni Abraham? He confessed. And then, God validated his confession. God vindicated his confession. Yan ang gagawin ng mga anak ni Abraham. Sa panahon ni Jesus, ang mga Fariseo, mga taong reliyoso, mga Saduceo, at iba pa, sinasabi nilang kami ay mga anak ni Abraham. At sinasabi ni Jesus, huwag kayong magmalaki na sinasabi nyo, kami mga anak ni Abraham. Because God is able of these stones to bring out children unto Abraham. In other words, wag mo ipagmalaki yung religious affiliation mo. Wag mo ipagmalaki na ikaw ay may nananalaytay sa iyong dugo na dugong Hudyo, dugong reliyoso. Dahil kaya ng Diyos magpalitaw ng mga anak ng Diyos mula sa mga bato. Ito na nga yung mga bato. Galing tayo sa bato. Galing tayo sa mga materyales na kung tutuusin ay walang value. Consider tayo mga bato sa daan. Walang pumapansin sa atin. Pero pinasibol ng Diyos ang pananampalataya sa ating puso. At ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Binigay niya sa atin ang kapangyarihan upang matawag tayong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung anak tayo ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, anak tayo ni Abraham, hallelujah, we shall be able to confess also, and what we confess, God will perform in our lives. Anak din tayo ni Sarah. Hindi lang tayo anak ni Abraham, anak din tayo ni Sarah. Hallelujah. Sabi rito sa 1 Peter chapter 3 verse 6. Even Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Pag may sinabi si Abraham, ang sabi ni Sarah, Amen, Lord. At yung mga sister ng overcomer ay nagsabi ng wala nag-amen. Pag may sinabi yung asawa nyo, dapat ang isasagot nyo, Amen, Lord. Kung hindi, ay hindi kayo pwedeng tawaging anak ni Sarah. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as you do well, and are not afraid with any amazement. Kung magiging mabuti ang inyong gawi at hindi kayo matatakot, hindi kayo mangangamba sa anumang amba at lalang ng kaaway, in spite of the circumstances, you are able to confess, hallelujah, that the Word of God is true. And you say, Amen, Lord. Hallelujah. Amen. You are daughters of Sarah. We are sons of Abraham, but you are daughters of Sarah. Hallelujah. At si Sarah, bakit natuwa ang Diyos sa kanya? Kasi nag-amen siya sa salita ni Abraham. Kung ano yung pananampalataya ni Abraham, ang sabi ni Sarah, naniniwala ako dyan. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, sweetheart, yan din ang paniwala ko. And God is pleased. At binigyan sila ng anak ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Dito sa Ezekiel chapter 16 verse 3. I want you to see the type here. Ang kausap ni Lord dito ay mga Israelitas, full-blooded Jews. Sa pamagitan ng bibig ni Isaias, ang sabi niya, say, thus said the Lord God unto Jerusalem. Jerusalem ang kausap niya dito. Mga Hudyo, sabi, thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite and thy mother a Hittite. Paano itong nasabi ng Diyos?
sa kanyang sariling bayan. Hallelujah. Bakit? Siguro sa genealogy, pagdating sa dugo, pagdating sa gene, ay totoong mga binhi sila ni Abraham. Totoong mga full-blooded Jews sila. Pero pag pinag-usapan ng pag-uugali, ay ugali silang mga heathens. Ugaling pagano. Kaya itong sabi ng ating Panginoon, para rin ito sa New Testament na sabihin ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at ang bibig niyo ay malapit sa akin, pero ang puso niyo ay malayo sa akin? Mga taong ito, malapit ang kanilang bibig sa akin, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Hallelujah. Kung totoong anak kayo ni Abraham, gagawin niyo ang mga gawa ni Abraham. At ano ang example ni Abraham? Yung kanyang pananampalataya ay kinumpisal niya. At kung anong kinumpisal niya, siya namang tinupad ng Diyos. Last quotation, faith is a substance. 1947, sabi niya rito, they'll eat from a garbage can. Faith is a substance. Okay, people when they're hungry, they will eat from anywhere. If children and people are starving, they will eat from a garbage can. Pagka daw nagutom na, ang mga bata, ang mga tao, kahit galing sa basurahan ay kakainin nila. That ones eat from a nice table. Dati raw, na kumakain sa napakagandang hapagkainan ang mga anak na ito. Talking about the people that follow him, talking about the Jews and maybe talking about the denominational Christian. But if they are hungry, they will eat somewhere. So I think real true ministers of the gospel ought to be up and going and ought to be giving the people the right things. Meat in due season. Kung ikaw daw ay mangangaral, katungkulan mo na pakanin ang mga tao ng tamang pagkain. Ano ipapakain sa kanila? Meat in due season. Pagkain sa tamang kapanahunan. Next paragraph. Tas lang. Okay. You're here tonight by faith. You're here tonight by faith. Faith is the substance. You're here tonight by faith. Many of you told your employer you will be back tomorrow to work. How do you know you will? You told your wife, I'll be home after service, but how do you know you will? You told the person maybe to come a cab to pick you up at 11 o'clock, but how do you know you'll be there? You may be in eternity before 11 o'clock tonight, see? But it's all by faith. Everything is by faith. Hallelujah. Sabi mo sa sweetheart mo, bago ka umalis ng bahay, sweetheart, kita tayo mamayang gabi ha. Pag uwi ko dito, kita tayo. But you said it by faith. Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo paglabas mo ng bahay. Aba, yung daming tinatamaan ng mga ligaw na bala. May kinukwento si Brother Wandy sa amin kanina, ang tawag doon sa isang tambay doon sa Pasig ay boy saksak. Sabi niya, kaya daw tinawag na boy saksak. 3 beses na aksidenteng nasa saksak. Hindi naman siya ang sasaksakin, may nag-away at siya palagi ang tinatamaan ng saksak. Kaya yun naging bansag sa kanya, boy saksak. Amen. Pwede tayong tawaging litong saksak o alwing saksak, di ba? Pwede mangyari sa atin yun, nangyari kay boy saksak. Hallelujah. But then we go out of the house by faith. Hallelujah. We work by faith.
We go to school by faith. Hallelujah. Na ang Diyos ang may hawak sa ating buhay. We are the children of Abraham. At balikan nga natin yung unang scripture natin sa hindi natatandaan ba yung first scripture natin at dito tayo magwawakas. Tumayo tayong lahat. Yun, 2 Corinthians. Hallelujah. We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore we speak. We have the power of the spoken word. We believe in the power of the third pull. Naalala yung commission kay Brother Branham? Nung una siyang bigyan ng commission para mangaral ng divine healing ng anghel, sabi ng anghel, if you can be sincere and cause the people to believe in you, then nothing can stand before your prayers, not even cancer. Why? Because it is faith that pleases God. Kailangan maniwala ang mga tao kay Brother Branham sa mensahe niyang dala. At kailangan niyang magpakita ng sincerity. At naniniwala ako, yan ay halimbawa para sa lahat ng mga, hindi lang sa mga ministers, kundi sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano, sa lahat ng mga nangahawakan sa mensaheng ito. We need to be sincere. Lahat na sinasabi natin, pinaniniwalaan natin, we need to confess it and be sincere and cause other people to believe in us. Kung hindi ka sincere, paano maniniwala yung tao sa iyo? But then again, kung may impluwensyahan sila ng pananampalataya mo, ng sincerity na nakikita nila sa buhay mo, at yung sinasabi mong pinaniniwalaan mo ay pinapahayag ng bibig mo, at nakikita ng mga taong isinabubuhay mo, then other people will be touched and influenced too. And God will be pleased because of their faith. This is the kind of power that we possess tonight. The power of the spoken word book. The spoken word of God, I should say. The power to confess. Hallelujah. Sa gabing ito, alam ko na may iba't iba tayong mga pangangailangan, but all we need to do is confess. By the mouth of 2 or 3 witnesses, the truth shall be established. Hallelujah. And it shall come to pass that whosoever shall agree on earth upon anything that you would ask of the Lord, God will perform it. Manalangin tayo. Lord, salamat na kami ay tinawag mo sa pananampalataya. And now we can walk by faith. Narito kami sa church by faith. Umattend kami ng prayer meeting by faith. Nag-send in kami ng mga prayer requests namin by faith. Nananalangin kami by faith. Believing na ikaw na tumawag sa amin ay may kakayanan na tumugon ng bawat hilingin namin sa iyo. Lord, we confess that we are believers of the message of the hour. We believe that this is what we believe, the anointed word of the hour, na kung kaya namin ipamuhay ang mensaheng narinig namin, kaya namin itong sampalatayanan ng buong buo sa aming puso, at kaya namin ipahayag sa gamit ang aming bibig. I-vindicate mo, Panginoon, ang pananampalatayang ito. Dahil hindi ito mental faith, hindi ito human faith. This is your faith. The same faith that believed your word when you said, let there be light, when there was nothing to believe, and say amen to your word. You believe your own word. Hallelujah.
At ang pananampalatayang ito ang dahilan kung bakit nakikita namin ang buong universe, ang lahat ng lalang ng iyong mga kamay. Mula sa wala ay nagsilitaw ang mga bagay sa paligid namin sa pamagitan ng kapangyarihan ng spoken word. At sa gabing ito, Panginoon, turuan mo kami na katulad ng mga anak ni Sarah na huwag maduwag, huwag matakot anuman ang sirkunstansya. Ang pangako mo sa amin, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man hanggang sa wakas ng sanlibutan. Ang pangako mo sa amin, hindi kami dapat matakot sa anumang mga banta ng kaaway, sa karamdaman, sa mga suliranin, sa mga pagsubok na aming inaharap. Dahil sabi mo, gagamitin mo mga sirkumstansya, mga pagsubok mismo ang gagamitin mo to make a way of escape for us. And Lord, ito ang aming sinasampalatayan bilang mga anak mo sa gabing ito. Sinasampalatayan na namin na ang bawat karamdaman sa loob ng kongregasyong ito ay pinagaling mo na. And we confess it upon the basis of our faith in your spoken word. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kiniklaim namin, Lord, ang karamdaman, ang kagalingan ng karamdaman ni Brother Nelson Rance. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ay nakaratay pa rin. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kiniklaim namin pati na ang kagalingan ng tatay ni Brother Noel Derilo. Si Brother Avelino, Lord God, who has the same illness, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. We confess it now that you healed him. Hallelujah. And that you healed every sick person in this congregation tonight. Hallelujah. We confess, Lord, to have the victory over every trials and test. Hallelujah. We confess, Lord, we are going in the rapture, Lord. This is the rapture generation. Because we believe the word for the day, Lord Jesus. At ito ay pinamumuhay namin. Ito ang pinag-uusapan namin, Panginoon. Wala na ibang bagay na mas mahalaga pa sa amin, Lord. Mas mahalaga pa ang bagay na ito kaysa sa aming kinabukasan. Mas mahalaga pa ang bagay na ito kaysa sa aming pamilya. Mas mahalaga pa, Panginoon, ang mensahe mo sa panahon kaysa sa aming mga profesyon, kaysa sa aming mga trabaho, Lord. Mas mahalaga pa ang mensahe mo, ang iyong salita, kaysa sa sarili naming buhay. Hallelujah. And we confess it to be the truth, Lord. At ang dalangin ko, Lord, bless mo, Lord, ang lahat ng kapatiran ko who has made this confession tonight. That we are the children of the living God. At may papahayag sa aming mga kani-kaniyang buhay kung ano ang kapangyarihan na nakapaloob sa salita mo na aming sinasampalatayanan. Maraming pong salamat. Tinataas namin sa iyo, Lord Jesus, pati na ang mga missionary endeavors, lahat ng gawain doon sa Palawan, doon sa Isabela, Lord, doon sa Bisaya, may imbitasyon, Lord, sa Negros, at ganoon din sa Negros Occidental at Negros Oriental, mga gawain sa Cebu, sa Bohol, na mga napasimulan. Panginoon, narinig namin ang pinasimulan namin gawain doon sa Bohol. Nagdagdag ka na naman ang 12 kaluluwa. At ngayon, meron ng 30 mga believers doon sa munting islang yun ng Bohol, Lord Jesus. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw nawa ang pumatnubay sa kanila, palaguin mo ang kanilang pananampalataya, tumawag ka na iba pang mga predestinadong bini sa lugar na iyon. Hallelujah. Kasihan mo si Pastor Lindy upang maging epektibo siyang mag-leader ng grupong iyon ng mga mananampalataya. Hallelujah. We pray even for the work in Mindoro. Si Brother Victor na nag-aaya ng Mr. Expo Seminar. Si Brother Dante, Lord, na nag-maintain ang gawain doon sa pamilya ni Brother Victor, Lord. Hallelujah. Sa dakong iyon ng Mindoro, Lord.
Pagpalain mo ang mga kapatiran namin. Hayaan mong sumulong ang gawain sa islang iyon at sa bawat isla dun sa Mindanao. Panginoon, dun sa Kabikulan, Lord. Hallelujah! Sa lahat ng mga outreach churches namin, O God, sumakanila ka bawat araw, Panginoon. At hayaan mo na kung ano ang pinaniniwalaan nila ay magawa nilang ipahayag sa pamagitan ng kanilang bibig. At sa pamagitan nito ay kumalat ang kapangyarihan at impluensya ng spoken word. Hallelujah! At sila man, ang mga taong nasa labas, ang mga taong walang Kristo, mga taong walang pananampalataya, isibulan ng pananampalataya sa kanilang mga puso at magsimulang maglingkod sa iyo. Maraming pong salamat sa gabing ito. Bukas, pinagpapray namin ang ministers meeting, Lord Jesus. Ang mga gawain sa Sabado at Linggo, Lord. Hallelujah! Kasihan mo kami, Lord. Sa tuwing kami magkakatipon sa lugar na ito, bumabanawa ang iyong Espiritu palagi, Lord. Hallelujah! At maramdaman namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay, Lord. Upang hindi lamang dito sa loob ng church maramdaman namin ang presensya mo, Lord. Kundi saan man kami makarating, Lord. Sumamanawa ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Saan man kami makarating, sino man ang kausap namin, Panginoon, nawa maramdaman nila ang kapangyarihan at impluensya ng binigkas na salita ng Diyos. Maraming pong salamat. Itong samot dalangin namin sa matamis mapagpalang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Let's sing your Raise Me Up. Bago ko ibalik kay Brother Henry ang gawain, the key of D, the key of C, please, C. When I am down and oh my soul so weary. Come on, sing it with me. When troubles come and my heart's burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Come on, saints, let's sing it. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Its restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sing it again, saints. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Hallelujah. God bless you, Brother Henry. Amen. God richly bless you.